Sino-sino na ang mga dinalaw mo para ibahagi ang galak at sayang hatid ng Pasko? Magandang buhay, ginigiliw kong kapanalig. Huwebes ngayon sa mga huling araw ng Adbyento. 3 tulog na lang, Pasko na. Masasabi mo bang handang-handa ka na spiritually sa pagdating ng Panginoon? Nakapagsuri na ng budhi at nakapagsisi ng kasalanan, nakapag-attend ng Advent Recollection, online or on-site, at kinatagpo ang mga kapatid nating kapos sa pagmamahal at sa mga bagay na material. Ano man ang iyong ginawang paghahandang espiritual, pagkatandaan natin na ang Diyos pa rin ang nagbibigay kahulugan ng ating Pasko. Dahil siya ang dahilan kung ba't nagdiriwang tayo ng Pasko. Jesus is the reason for the season. Nakakalungkot lang dahil minsan kung sino pa ang may birthday, siya naman ang nakakalimutan at naiitsapwera dahil sa marami nating ganap at pinagkakabalahan. Huwag naman sanang mangyari ito sa pagdiriwang natin ngayon ng Pasko. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng visitation, ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth sa ating mabuting balita. Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Huda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi, Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba naman naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang Pasko ay panahon ng pakikipagtagpo. Pakikipagtagpo sa ating mga kapamilya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pakikipagtagpo sa mga kaibigan upang magbigayan ng regalo at makipagkumustahan. At higit sa lahat, pakikipagtagpo ng Diyos at ng tao. Ang pinakadiwa ng Kapaskuhan. Sa mga pakikipagtagpo na ito, mas lumalalim ang ating pagsasama sa pamamagitan ng kwentuhan at tawanan. Dito din nagkakaroon ng daan ang pagkakasundo at pagpapatawad. At dito din mas naunawaan natin at nadarama ang misteryo ng Pasko, ang misteryo ng pakikipagtagpo. Mga kapanalig, narinig natin sa ating mabuting balita ang pangalawang misteryo ng tuwa, ang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Nagmamadaling tumungo si Maria kay Elizabeth at dito nakita natin ang pagtatagpo ng dalawang babae na nakakaranas ng misteryo ng Diyos sa kanilang buhay. Ang pagtatagpo ng dalawang babae na tumugon sa panyaya mula sa Diyos at pagtatagpo din ng dalawang babae na kapwa nagdadalang tao sa kanilang sinapupunan. Marahil sa kabila ng kanilang pagtanggap ni Maria at Elizabeth sa panyaya ng Diyos sa kanilang buhay, may mga aspeto pa din na hindi nila maunawaan. Kaya narito silang dalawa na nakikibahagi sa saya, hapis at misteryo na nagaganap sa kanila. Sa pagtatagpo na ito, mas nagkakaroon ng kabuluhan ang kanilang kasiyahan. Nagkakaroon sila ng karamay sa hirap at pagkalito at lumalalim ang kanilang pag-unawa sa misteryo ng Diyos. Nawa mga kapanalig sa ating pakikipagtagpo ngayong Kapaskuhan, maging pagtatagpo ito kung saan nakikibahagi tayo sa saya ng bawat isa at higit sa lahat, mas nauunawaan natin ang misteryo ng ating ipinagdiriwang. At kasama si Maria, halina tumungo kung saan maibabahagi natin ang Diyos sa iba. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon.
Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.